Hi guys, so today guys i-share ko lang sa inyo na hindi na nagkarga yung battery ko. Makikita dito sa dashboard guys na nakikita na yung battery indicator niya. So ibig sabihin lobat na yung battery. So dito guys expect ko sira na yung alternator. So ito guys, ito yung i-share ko sa inyo ngayon kung ano na yung itsura ng alternator ng sasakyan ko. Yun. Patanggal pa talaga to dito, no? Pinabaklas ko na lang guys dito yung alternator sa suki ko na talyer. Kasi mahirap pala siya baklasin guys. Marami siyang tanggalin yung gulong, yung axle. Kasi mahirap siyang hugutin. Kahit doon sa taas, tinry nila, ayaw talaga. So ngayon guys, dalhin ko na to doon sa gumagawa. Dito na ako guys, tinira na yung alternator ko. So sabi ni sir, titingnan niya muna yung armature kung okay pa. So mamaya guys, mapapansin natin kung ano ba talaga yung sira, ba't hindi na siya nagkakarga. At dito pala guys, dito ko rin pinagawa yung starter ko. Pinalitan nila ng carbon brass. At ito na nga guys, itong dulo ng armature, ito pala daw yung sira. Halos pud-pud na raw siya, kaya hindi na siya masyadong nagkarga ng kuryente. Ang sabi niya guys, kailangan daw palitan, pero gagawin daw niya ng paraan. At yun na nga guys, natapos na niyang soldahin. Tinisting na nila kung gumagana yung alternator or nagkakarga siya. At dito pala guys, ang nabayad ko is 800. Kadalasan guys 400 or 600 lang kasi marami siyang ginawa kaya naging 800. At yun, binalik na ulit guys yung alternator dito sa sasakyan. At i-testing na natin guys kung okay na yung karga niya. Kasi guys, kung bibili ng bagong alternator medyo mahal. Nagtanong rin ako guys ng surplus, nasa 4.5 yung surplus na alternator. So ngayon guys, sana okay yung karga niya para at least makatipid tayo ng 4.5. At dito pala guys sa talyer, yung nabayaran ko is 600. So ito na nga guys, nakabit na yung alternator. So i-start na natin. Yan, nakauna yung susi. Meron na indicator doon guys. Iwan ko na yung susi guys, no. Yan, lumitaw na yung sa dashboard. On ko na. So yun guys, may nagulat. So yun guys, so hindi na lumitaw yung battery indicator dito kahit hindi pa naka-rev. So dito guys, meron na akong voltmeter na nilagay. So dito pala guys, no, ako na nagkabit ng voltmeter na to. Kasi dati guys, ito yung gamit ko. Yan, nasira na siya. Bilis siyang nasira. Wala mang 3 buwan. So dito guys, meron siyang voltmeter at saka charger. So sira na siya. Dito siya nakasuksok sa lalagyan ng sa cigarette. Yan. At dito guys, yung sa voltmeter, dalawang wire kasi nandito guys. So dito ko na kinabit yung negative at positive ng voltmeter. So meron akong hiwalay na video dito guys kung paano ko to nilagay yung voltmeter na to. So kulang na lang nito guys yung pandikit. Ididikit ko na lang to. Yan yung double sided. Kakabit ko lang kasi nito guys kaya ganito siya, hindi pa siya nakadikit. At okay na yung alternator natin. Nagcha-charge na siya ng maayos. Sumabot na siya ng 14. Kung mapansin nyo guys na may katulad ng dito sa sasakyan ko na may indicator na dito sa battery, lumalabas na dito sa dashboard. I-check nyo agad guys yung alternator nyo, ipa-check nyo, lalo na't bago pa yung battery ninyo. Kasi ito guys, yung battery ko is bago pa lang, nasa 3 months or 4 months. Basta guys, bago pa yung battery ko.
Yun nga guys, nagpark lang ako kasi may binili at nag-hazard. Kahit naka-andar yung sasakyan guys, namamatay siya. Parang hinigop niya lahat guys ng karga ng battery dahil hindi na nga siya na supplyan ng alternator. Kaya yun guys, sana nakatulong ito sa inyo. Base sa na-experience ko dito sa sasakyan ko, at lalong-lalo na guys dito sa voltmeter, kailangan meron tayong ganito para ma-monitor natin yung voltahe ng sasakyan natin. Kasi kung wala to guys, mapapansin mo na lang guys dito na nagbiblink na yung sa dashboard natin yung battery. So muli guys, maraming salamat and ride safe.